Maganda kayong lahat, no, mga kapatid, sa oras na ito, no? Mayroon na naman akong i-share sa inyo, mga kapatid, na napakagandang verse na naman ito. Ating basahin sa Juan 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. No? Itong verse na to, mga kapatid, mayroong 4 na salita na nakapaloob sa verse na ito. Bawat salita ay mayroong magandang kahulugan. No? Magandang kahulugan para sa atin. Ano? Ang unang salita, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, ako ang daan. Ang ibig sabihin nito ni Jesucristo, ang sabi niya, ako ang daan. Ang daan na sinasabi niya para sa atin, patungo sa ating kaligtasan, yun yung kanyang kautusan. Ang kautusan, yan ang sinasabi niya, ang ating daan patungo sa kaligtasan. Sundin natin yung kanyang mga kautusan. Yun ang tangi nating daan para tayo ay maligtas. Nung sabihin niya, ako ang katotohanan, no? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, si Jesucristo ang katotohanan. Siya ang totoo. Pag siya ang totoo, ibig sabihin siya ang tunay. No? Kapatid, ating basahin dito sa unang Juan 5:20. At nalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. No? Ang sinasabi dito, no, mga kapatid, upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. No? So, sa verse na to, mga kapatid, si Jesucristo ang totoo. Siya ang katotohanan at siya ang tunay. Siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan sabi dito, no, mga kapatid. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Ang buhay naman, no, mga kapatid, ang ibig sabihin nitong buhay, no? Ang tinutukoy nito ay ang ating kaligtasan, no? Ang buhay. Ang sumusunod sa kanya, ang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang buhay, ang katumbas na salita nito ay ang kaligtasan. Ang ating kaligtasan, yan ang katumbas nitong sinasabi niya, siya ang buhay na walang hanggan. No, ating basahin dito sa Juan 3:16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumasampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pang-apat, no, mga kapatid, ang sinasabi ni Jesucristo dito sa pang-apat, ang sabi niya ay, walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Wala talagang makakaparoon sa Ama, no, mga kapatid, sapagkat ang sabi ni Jesucristo, walang nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak, siya ang magpakilala sa Kanya. At hindi natin makikita ang Panginoong Diyos, no, mga kapatid. Ang sabi ni Jesucristo, no, mga kapatid, ayon dito sa kasulatan, no, ang sabi niya, walang makakita kailanman sa Diyos. No? Ating basahin dito sa Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang magpakilala sa Kanya. No? Si Jesucristo mismo ang magpakilala sa Kanyang Ama, sa ating Ama, no? Sa Diyos Ama. Si Jesucristo mismo ang magpakilala sa Diyos Ama. No?
mga kapatid. Halimbawa, no, mga kapatid, ihalimbawa ko lang yung ating presidente. Ang ating presidente, tayo ang naghalal. Tayo ang naghalal sa ating presidente, pero tayo hindi natin basta-basta maharap ang ating presidente. Hindi natin makaharap ang ating presidente basta-basta kung wala tayong isang tagapamagitan dahil na pagkapangyarihan ng isang presidente. Hindi natin basta malalapitan, hindi natin basta makakausap ng tayo lang. No, mga kapatid, kailangan natin kung gusto nating makakausap ang ating presidente, kailangan natin ng tagapamagitan. Ganun din sa Diyos. Wala tayong karapatan na makita ang ating Diyos. No? Sapagkat sobrang makapangyarihan. Siya ang naglikha sa atin. Samantala ang ating presidente, tayo ang naghalal maging presidente. Pero kahit tayo, hindi tayo basta-basta na lang na makaharap ang ating presidente. No, mga kapatid. Ang Diyos Ama pa kaya na siya ang lumikha sa atin. So, ang ibig sabihin dito, mga kapatid, si Jesucristo, siya ang mamagitan para sa atin. Siya ang magpakilala doon sa atin doon sa Diyos Ama. No? Siya ang magpakilala sa atin doon sa Diyos Ama sapagkat wala tayong kakayanan na lumapit sa Kanya, no, mga kapatid.